Yan po. For our Q&A, we have microphone po on standby. So raise your hand na lang po if may mga questions tayo. And before natin itanong yung questions natin, magpakilala na lang po muna and then share your thoughts about the movie and then question po tayo. So sino po yung gustong mauna? Yeah. Hi, good evening. My name is Blake Salcedo. I'm an actor and content creator and movie reviewer. First things first, I absolutely love the film. It's chaotic. I didn't watch the trailer. I went in watching this blind. So it was also quite a surprise that the film was presented like both in a great way with the dialogue, the events, the family drama, all told almost in a completely one-er take that keeps you engaged and focused and, you know, just completely, you know, locked in for the film. My question is, regarding the one-take approach to the film, what made that decision as how the film would be? Because it is a major standout that I got for the film. Yeah. Yes. Yung story, one night lang parang siya nangyari. Yung one take, it was a business decision. Kasi, yeah, parang, ito maganda naman, in fairness, parang, inisip ko kasi parang kung gagawin ko 10 days yung shoot, wala na akong pambayad. Parang ubus na yung pera ko kay JM pa lang, tapos na yun. O bakit? So, mag-deny ka, sige. Deny ko yan. Oo. So, parang sabi ko, ano ko kaya gagawin to? Siguro nag-time na yon. Kasi ako, meron naman talaga ako maraming nakakan na one-shot movies, kaya lang medyo tragic, tsaka alam mo na, boring. So, kailangan ngayon pop. Tapos, nung time na hit yung adolescence. So, parang sinasabi ko, paano ba to? Gagawin ko ba to ng 3 days? What if 1 day na lang? Tapos, kaya siya nangyari. Kasi nga, in the end, 1 day lang naman nangyari yung buong movie. So, thank you. I mean, napaganda siya. Kahit na parang, akala ko nung una parang nahihirapan ako kasi nga, gusto kong mabayaran ng tama lahat ng actors ko, pero hindi ko ma-afford yung masyadong maraming shooting days. So, buti na lang pumasok yung idea na yon. And at the same time, since magagaling silang lahat, parang naisip ko, ba't hindi gawin parang stage play? Actually, nung una, the plan was improv. Akala nga nila improv di ba? Yes. Parang deck lang, parang binigay ko sa kanila. And then, pero syempre later on, parang naisip ko, baka hindi makasunod yung camera, di ba? Kung improv. So parang, hindi, ano na lang, sige, script na lang. Precise, isang magandang script. And at the same time, dahil sobrang galing na yung lahat, sineryoso nila yung script, sineryoso nila yung comedy, kaya siya nakakatawa. Ang galing nyo. Hindi kayo sitcom. Hello po, I'm Patrick Presto. I'm a content creator po sa TikTok. And I would like to ask po, saan niyo po nakuha yung parang inspiration per character? Like, saan niyo po siyang hinugot? Bakit? Kasi po, ang unique po ng character. So, ayun lang po yung gusto kong malaman. Like, ano po yung inspo, gano'n? Thank you. Well, sa amin, there's one in every family, di ba? Sorry po. Most of the time, ang panganay, yun yung golden child, di ba? Sila rin yung may special treatment sa kanila lahat ng tao. Sorry po kung may mga panganay dyan. Hindi naman po namin nila lahat. Kagaya rin po ng may bunso na, yun nga, entitled. Parang, tapos at the same time, since siya yung pinakabata sa lahat, wala masyadong kumakausap sa kanya, pero siya yung daldal, parang gano'n. Sa lahat ng pamilya, lalo na sa pamilyang Pilipino, meron tayong isang nakaangat-angat sa buhay at meron tayong isang, for whatever reason, ay nandun siya, di ba? Hindi siguro naging masyadong mabait yung life sa kanya or basta may ganon. Merong isang sa family na siya yung breadwinner, siya yung tumutulong sa lahat at merong isa na black sheep siya, sakit siya ng ulo. Parang, ano lang, pinagsama-samang kwento ng mga panganay, bunso, black sheep,
ay ito po ang resulta, ang Everyone Knows Everyone. Ayan. Hello. For my question, I'm Carlos Aragon from Mega Pelikula. And una muna, congratulations. Sobrang ganda ng film dahil una pa lang nung nasa trailer pa lang, napanood ko siya. Tapos na-curious ako kasi sabi nila one take lang daw. Tapos parang, ayun, naririnig-rinig ko naman yung one take na film. Pero ngayon lang ako nakapanood ng ganon. And sobrang galing ng mga actors and also Alessandro De Rossi, ang galing mo doon. Yun, ang question ko lang is for sa mga actor, paano niyo yung nagawa and nahirapan ba kayo dun sa one take and also sa pagdadialog dahil yun, wala ngang cut and everything. Ay, talaga. Ikaw siya theater eh. Yeah. Yung roots ko kasi, kami, di ba? Yung roots namin nasa theater. So, nung chinika na nga sa amin yung plan, sobrang excited ako kasi it's familiar. Yung nakagawa na kami ng ganun. Lalo na kapag sa mga nanonood ng theater, yung mga in the round, ganun. So, naka-experience na ako ganun. At isa yun sa mga pinaka-memorable kasi na experience ko sa theater before, yung gumagawa ng in the round. So, natuwa ako na makakagawa ako ng parang in the round, pero this time, madodocument siya. So, for me, parang going back to my roots lang. Kaya, ang saya-saya, parang naglalaro lang. Yung character pa rin ako. Yung tanong? Kung anong character? Mo sa shooting, yung one take lang. Yung one take. Sobrang challenging. Kasi naging fan din ako nung naging inspiration namin film, yung Adolescence. Parang 3 beses ko pinanood yun. So, sobrang paano nila ginawa? Parang hindi ako makapaniwala. Ganon. Tapos, nung sabi, ganun daw ang gagawin namin dito sa Everyone Knows Everyone. That's going to be one take. Ha? Ambisyosa. Kaya ba namin? Excuse me. So, nung ginagawa na namin, mas lalo akong na-excite. Kasi sobrang challenging. Kunwari, kasi kung saan, nung nagsimula na 5, 4, 3, tama, hindi ko alam kung sino nagsabi na nung nagka-countdown na. Oo. Na parang eto na kasi oras na mag-action, tuloy-tuloy na yon, alam mo yung ganon. So kung saan ka nakapwesto, kung saan ka aakyat, kung saan, alam mo yung ganon. Wala nang atrasan to, this is it. Yon. So, I found it very, very challenging, lalo na sa akin, sa edad ko. Yung, kailangan yung presence of mind mo, yung ganon. Kailangan wag mo isipin matanda ka na. Kailangan wag mo isipin 65 years old ka na. Kasi mamaya bababa ka ulit sa hagdanan. Mamaya aakyat ka ulit. At dapat hindi ka naman humihingal dun sa sa kwento, di ba? So, yon. Tapos yung wag kang mawawala sa character. For me, as an actor, it was one of the most challenging roles while making it, while doing it. Okay? Dahil nga tuloy. Tapos yung pang-character ni Josie, ang daming ups and downs, alam mo yung ganon. So, na hindi mo naman pwedeng pinag-aandaan. Hindi siya pwedeng parang nag-aano ka na, nagtatanim ka na kagad, nagpe-prepare ka na. Hindi pwede eh. Kasi part ka pa rin ng mga other scenes, right? So, yun, you just have to be in your character, in the moment. And yun nga, pagkatapos naman namin nagawa, grabing gratification. Ang saya-saya namin lahat. Ganon. Dahil, yun nga, habang ginagawa niyo na, mas lalo mong mafe-feel na para kayong magkakapamilya dahil hindi ka pwedeng solo-solo ka lang dahil nakadepende sa bawat isa rin. Yung isasagot mo, yung sasabihin mo, yung reaction mo, you can't be out of the scene. You just have to be consistently within the scene, be in the scene. Ganon. Otherwise, mahihirapan ka dun sa ibang mga ibang mga eksena. Yun lang po. At thank you, Alexandra. Sobrang pasasalamat sa iyo, Direk. Ayaw niya tinatawag na Direk. Dahil, ewan ko kung sino makakaisip nito, dito sa mga present directors natin. And it only takes Alessandra to be bold enough, to be adventurous enough na subukan natin, kaya natin to. At hindi talaga siya, walang no sa kanya, lahat posible.
And I think yung pelikulang to, kailangan ng ganung yung ganung spirit. Kasi otherwise, magi-give up na yung parang, ay, ang hirap, ay, ganito na lang, ay, mag-ano na lang tayo, compromise. Hindi, ayaw niya. Hindi pwede na, yung ganon. So, gusto niya talaga ma-achieve namin to the hilt kung ano yung na-envision niya. And I hope we did. Salamat po. Ay, ako. Sorry. In character. Ay, pa rin. Sa akin, meron po akong gustong i-mention yung mga unsung heroes namin, mga theater actors na wala pa po kami. Sila yung andun, nag-block, and nagturo sa amin ng blocking nung nag-rehearse kami for 2 days bago kami mag-shoot. So, malaking tulong po sila sa amin, actually. Sobrang laki. Gagaling nila lahat, ang husay nila, sana nandito sila. And, sa premiere. Yun. Tapos yun, sabi rin ni Tita Ruby, sobrang challenging, lalo na for me, makaharap ko mga senior actors, mga veterano, mga batikan. Kinabahan po talaga ako. pero mas nangingibabaw yung gratefulness ko. Mas nagiging grateful ako kay Alessandra na naging part. Ginawa mo akong part nitong itong project na to kasi talagang sobrang na-enjoy ko, sobrang it felt alive. Ilan pa. Thank you so much. And isa lang, kahit isang take lang yun, Alessandra, sobrang galing. Walang naiwang tanong, lahat nasagot. So, yeah, sobrang ganda. Feeling ko parang wala na solve na problema sa pamilya ko. Pero parang Lahat may message. mahal nila ang isa't isa, no matter. Ganda. Thank you so much. And Please, spread the word. Kasi kailangan namin ng help. Ganon. Kung nagandahan kayo, kalat nyo na. Kung hindi naman kayo nagandahan, Tumahimik na lang. oo, Amerika kayo muna. Diba? Pag may nagtanong, ghost nyo muna. Hayaan nyo lang silang manood. So, ayun. Sa totoong buhay, nagustuhan niyo ba? Maganda. Kasi parang hindi. Meron siyang future kasi kinakabahan talaga kami. Actually, kanina ayoko na nga magpakita. Parang tayong tawa lang ng tawa, sabi na. Feeling namin kami lang natatawa. Hindi, ngayon ko lang napanood yung mga parts na wala naman ako sa eksena yun dahil lumalakad na yung camera, sumakay sila sa van, hindi ako sa. So, ngayon ko lang napapanood. Tawan-tawa talaga ako eh. So parang isip ko, baka kami lang yung tawan-tawa. Baka kami lang yung na-entertain. So, I would really appreciate an honest and, yung talagang opinion, yung honest reaction. Ang Q&A po ay para sa inyo. Hi po, I'm Kat, a content creator po sa TikTok. I'm just curious lang po, how many attempts po yung nagawa nyo within just one take? And for each and every one of you po, question ko lang po, ano po yung most unforgettable scene na nagawa nyo? Thank you po. Yung most unforgettable scene is the whole, kasi isang scene lang yung pelikula. So yung buong script. Ang usapan namin that day, kasi supposedly magsa-start ang pelikula, sabihin natin 4:30 p.m. or magfa 5 p.m. to 7 o'clock, something like that dapat yung oras. So ang usapan namin, mag-shoot kami ng 7 a.m. pa, 7 a.m. to 8 a.m. and then isang 4 p.m. to 5 p.m. Parang rest muna kami in between, ganyan. That day, nag-start kami ng late, nag-start kami, 7, no? Tama ba? 7 kami nag-start, 7 ng umaga hanggang 8:30, tapos naisip namin, gawa pa tayo ng isa pa. Yung pangalawa, feeling namin na perfect namin yun. As in, pagdating namin doon sa police station, paglabas namin, nagyakapan kami, nag-iyakan kami doon. At I think ito na yon. Tapos, sabi ni Direk Rico, yung technical director namin, everybody very good. Isa pa tayo. May tumawid pala, wala kaming kamalay-malay. Tapos parang, di ba pwedeng burahin yan? Hindi daw talaga. So, ulitin natin ulit ng hapon. Yun na yung usapan namin na 4 to 5 p.m. Na napaganda pa kasi nga, kitang-kita mo yung sunset, yung totoong talagang time of day na ito. Parang ganon.
So doon namin nakuha on the third take ang sequence 1 to 43. And then the following day naman yung sequence 44, 36 pala. Sequence 1 to 36. And then sequence 37 to 43. Yun yung gabi. One take lang yung gabi. Kasi basa na kaming lahat noon. Tsaka nararamdaman kong pagod na rin silang lahat. So may mga mistakes din ako mga nakikita pero parang wala, ulitin mo pa ba yan? Pagod na kayo. Mga artista mo, pagod na. Okay na yan. Comedy naman yan. Parang gano'n. Tsaka di ba totoo yung ulan? Oo. Totoong umulan. Sobrang blessing sa amin yun. Hindi na yung sound design. Tsaka ano? Hindi, gumastos pa rin kami. Sinabi ko na huwag na umorder ng rain effect. Kasi gabi-gabi naman umuulan. Umorder pa rin sila. Umulan nga. Yun nga, yung question niya. Pinaka-memorable scene. Ako gusto ko yung scene sa bodega. Yung mock trial. Kasi yun lang yung eksenang kompleto kami. Oo, yung mga scene sa bodega. Kasi syempre wala naman si Kelvin. Or minsan wala yung iba. So parang kung meron akong favorite, yun yung nandun kaming lahat. Ako din, yun ang favorite ko, yung mock trial. Kasi tawang-tawa. Parang kayo mga puro gago, di ba? Feel, kunwari ni, ano pa ng character ni mo? Ni Raquel. Ni Raquel. Na ano siya, di ba? Let's do this. Ako nang ano, di ba? Yung gano'n, parang lahat, parang pinakita yung yung confident, peak level ng kanilang characters. Yung gano'n, ako na to, ako abogado. Hindi, ako na to. Kasi ano yan, ganito. Yung pinakita yung iba-ibang klaseng kabaliwan, yung mga, ano ba tawag doon? Eccentricities. Oo, yun, yung katangahan ni Josie. Tapos yung gustong-gusto ko yung mga hirit ni, ni Ana. Oo, yung gano'n. Yung sunugin. Patay na lang yan. Yung kasabasa. Nakakaloka. Ang hirap kasi, yun ang favorite ko kasi sa totoo lang, tawang-tawa kami habang ginagawa yun. Pero hindi ka pwedeng tumawa kasi hindi naman yun ang kailangan dun sa sa eksena. So yun, gustong-gusto ko din. Yung mock trial. Tama ka. Favorite ko rin na eksena mo, JM. Parang yung role niya kasi 'di ba parang silang dalawa ni Angeli, parang wala-wala lang, 'di ba? Tapos biglang pagdating sa dulo, parang yung pala yun. At tapos by the way kasi since ilang beses ko na siya naulit dahil naayos nga namin yung production, ganyan. Siguro baka 20 times ko na siya napanood. Mas masarap siya over and over kasi nakikita mo na lahat ng reaction na hindi mo nakita before. So please ulitin nyo ng 300 times para magkaintindihan tayo. Yun. Thank you. Thank you. Guys please help us. Meron pa ba? Akala ko wala. Hi, I'm Jezreel po. Ellie from TikTok. Nag-create ako ng trailer reaction actually. Hi! Hello po. Niretweet mo siya. Hello. Niretweet ko? Si Tita Ruby. Ako. Hi, Josie. Pasensya. Isa po ko sa na-scam niyo. Joke lang. Hindi pala si Ruby pala yun. Actually po yung mga usually nagko-comment doon, parang naniniwala naman sila na kaya yan ang one day. Kasi nga, nung binanggit ko po yung mga actors, sabi nila, kaya talaga. Kasi nga, mga galing po yung actors. Now, there are more concerned dun sa technical side. So now, just want to learn lang po yung, as someone also na curious sa filmmaking process. Now, for example po, kapag nag-shoot po ba kayo, may mga kanya-kanya po kayo mga lines na po, di ba, mga script? Was there a time ba na parang nagre-reorder siya? Na parang, wait lang, nauna niya sabihin to, kailangan mag-adjust yung isa. Paano niya siya na-manage habang hindi, bawal kasing i-cut, di ba kasi sana? Paano siya na-manage? Saluhan talaga siya. Siyempre, nung rehearsal, talagang, ako kasi si Miss hindi nagbabasa ng script. Tapos akala ko, feeling ko matatawid ko yun. Pero may specific line ako na lagi nakakalimutan kasi hindi naman siya importante sa akin. Kaya lang si Tito Ronnie at si Tito Joel, pag hindi ko sinabi yung line na yun, hindi nila masasabi yung next line nila. Tapos parang, you really have to say it, Alex. Tapos, wala mag-director. Joke lang. Yung parang, ganun pala sila ka-precise, ka-specific. Kailangan tandaan ko yung linya. Yung kailangan, di ko yung makalimutan ganun. Pero yun nga, nag-usap-usap naman na kami na no matter what, kung may magkamali, isaluhin.
wala namang masama. Kasi parang pamilya, di ba? Normally, ano ulit yung sinabi mo? Ay, teka, mayroon ako nakalimutan. Di ba ganun, nangyayari naman talaga yon. And since, pero wala naman palang nangyaring ganun, by the way. May mga konti lang na, oops, alam ko. Like, ako, nakalimutan ko yung line ko na, Ana, kumuha ka nga ng pansalok. Pamunas ba? Ano, yung may tulo, nakalimutan ko siyang bitawan. Tapos bigla na lang siya pumasok, may dala siya yung pansalok, pamunas, may tae ba? Tapos, nakalimutan ko yun. Pero nung napanood mo, doon sa character niya, nag-work. Kasi may sarili siyang mundo eh. So, nakita niya, uy, may tagos, teka, kuha ako. Diba? Buti na lang. Buti na lang. Ayun. Meron, hindi ko na syempre babanggitin kung saang part yon para next time. Pero meron talaga doon na pigil sila ng pigil na hindi pa yan yun, hindi pa yan yun, hindi pa yan yung line na yun. Tapos makikita nila, hindi pa yan yun. Tapos nung line na niya, hindi na niya alam na siya na pala yun. I think more reason para panoorin ulit. Hanapin naman. Hanap na. Ayun po. And good decision po na ginawa siyang one day. Kasi kung hindi siya one day, I think hindi siya mag-work yung ganitong klase effect. So, talaga? Hindi talaga. Like, kaya ang script namin, wow! I mean, pag yung iba yung glued ka kasi sa script. So you need to, parang hindi ka pwede mag-CR. Yes. Tsaka siguro baka yung iba, ine-expect nila na one take, yung pulidong-pulido ba, yung maganda yung camera works talagang shh, America. Hindi naman yun yung nasa isip ko. Parang mas mata, alam mo yun? Mas ganun lang, hindi siya yung naging drone pa, ganun. Hindi na ako Para lang umabot. kaming nakichismis. Yes! Parang ganyan. Thank you. Viewer talaga siya. Thank you. Yeah, meron po Thank po you. may questions? Just raise your hands po. Hands. Ayan. Hi, I'm Simone from Pinoy Screen and Stage. Hello. Hi. Hello.